Meron nung mag-ama, meron nung isang mayaman na magtatay, na nag-uusap po sila. Pinag-uusapan ho nila yung kotse ng kanyang tatay. Sabi ho nung kanyang anak, Dad, meron na ho akong lisensya and I think I can drive. Can I borrow your car? Let's just say, kung tayo po yung mga Pilipino, sabihin natin it's a BMW, it's a Camaro, or whatever car na meron na gusto nyo po, napipicture nyo. Sabi nung anak, Dad, pwede bang magamit ko yung sasakyan mo? Kasi may lisensya na ako and I can drive. Probably dadaling ko sa prom or sa date para naman meron ako maganda sasakyan. Tapos yung rule ng tatay, napakasimple lang. Ang rule ng tatay is this. 3 lang. Sabi ng tatay, okay, starting today, papahiram ko sa yung sasakyan. You can use it anytime you want. But 3 things that I want you to do. Number 1, you have to clean your room. Linisin mo yung kwarto mo, gusto namin maayos, mabango. Just clean your room. I don't want to see mess in your room. Number 2, you have to read your Bible. You have to read your Bible every day. Meaning, at the end of the week, kailangan masabi mo sa akin kung ano yung nabasa mo, ano yung devotion mo all throughout the week, at pag-uusapan natin yon. Pangatlo, kailangan mo magpagupit kasi yung buhok mo mahaba. O mahaba yung buhok ng lalaki, medyo mukhang rakista. Sabi ng lalaki, sure, madali lang pala eh. So after a week, pumunta ho yung tatay dun sa kwarto, nakita niya napakalinis. And then, sinabi niya, sige, recite mo sa akin ano yung naging devotion mo this week. At sinabi ho ng bata yung kanyang devotion. Sabi niya, pero hindi ka pa nagpapagupit. Sabi ng bata, okay, give me another week. So the following week, ganun ulit yung naging routine nila. No? Nilinis ulit ng bata yung kwarto niya, tapos na mabango hanggang sa naging routine ng bata na naglilinis. And then, tinanong ulit siya, ano yung devotions mo the whole week? Binasa mo ba yung Bible? At yung bata talagang diniretso niya, sinabi niya na, ito yung devotions ko. And the Father was so pleased and said, okay, pero hindi ka pa rin nagpapagupit. 3rd week, sabi niya, sige, give me another week kasi ang tagal kong pinahaba yung buho ko. 3rd week, dumating po yung 2nd linggo at sinabi po nung bata, Dad, I clean my room, it smells good, at nagbasa ako ng Bible at ito yung akin. And then the dad says, hindi ka pa nagpapagupit. At sabi ng bata, Dad naman, napaka-simple lang naman, nagawa ko na yung 2, ba't di mo pa ako pagbigyan? Sabi niya, no, that's my rule. Sabi ng bata, nagpaka-piloso po yung bata, sabi ng mga bata, that's so unfair because I read in the Bible, Jesus actually has a long hair. Bakit pipilitin mo ako magpagupit? Because in those days, hindi naman maigsi yung buhok ng mga lalaki na katulad ngayon. Sabi ng tatay, oh, that's good. At least nabasa mo sa Bible that si Jesus medyo long hair talaga, hindi siya katulad ng ginupit ngayon. Nabasa mo rin ba that si Jesus ay naglalakad kapag pumupunta sa kung saan-saan? I'm Pastor BJ Lopez. Pag-uusapan ho natin ngayon, dito po sa Global Fire TV, kung paano tayong lumalakad kapag sinabi nating lumalakad. We are walking with the Lord. Sa araw po na ito, pag-uusapan ho natin yung buhay po ni Enoch, wherein he walked with the Lord and the Lord was placed in his life. Paano ho ba yung pag sinabi natin tayo ay lumalakad ng may pananampalataya sa Diyos? Paano ho ba kapag sinabi natin we are walking by faith? Ano ho bang ibig sabihin ng walking by faith in the context dun sa story ni Enoch? Kung meron man hong mga wall na kung saan yung pong mga pangalan ay makikita ho natin, no? Parang walk of faith na tinatawag. Yung buhay po ni Enoch kakaiba. Kasi sa lahat ho ng tao, doon sa Hall of Faith in Hebrews chapter 11, stand out ho yung pangalan ni Enoch simply because si Enoch, siya lang ho yung hindi namatay. Si Enoch po yung kinuha ng Diyos. Si Enoch, according to the Word of God, hindi nakaranas ng death. But question is this, bakit? Paano? Lahat naman ng tao sa Biblia, they walk by faith. Lahat naman ng tao, nakita natin sa Biblia na lumakad ng may pananampalataya. Pero bakit special po si Enoch? Bakit si Enoch ay kinuha lang ng Lord at hindi nakaranas ng kamatayan? And the answer is actually in Genesis chapter 5, verse 24, na yun yung pag-uusapan natin. In our faith, kapag meron mo tayong pananampalataya sa Diyos, we must walk not just in faith, but we walk by faith. Tayo po ay lumalakad ng mayroong pananampalataya. Tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. So when we are walking with the Lord, what does it mean? What does it entails?
kapag sinabi natin tayo ay lumalakad na kasama ang Diyos, anong ibig sabihin nun? Samahan niyo po ako, sa araw po na to, samahan niyo kami dito po sa Global Fire TV. Dahil pag-uusapan ho natin yung faith series na patungkol po sa buhay ni Enoch. Enoch walked by faith with the Lord, and the Lord was pleased with him. Nalugod ang Panginoon Diyos sa buhay ni Enoch dahil lumakad siya ng kasamang Diyos. Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin na gusto kong pag-usapan, anong ibig sabihin kapag tayo ay lumalakad ng merong pananampalataya sa Diyos? Samahan niyo kami dito po sa Global Fire TV. Again, I'm Pastor BJ Lopez, City of God Christian Ministry, dito po sa Canada. Join us as we unpack the beauty of God's Word today. God bless you and have a blessed day.